Magandang hapon sa inyo mga kababayan o magandang araw kung anong oras man ninyo ito ma-view. Gusto ko po sanang talakayin dito sa aking vlog. Yung tungkol po ba sa kung sino po ba ang ating presidente ngayon. Si PBBM po ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr. Sino po ba si Bongbong Marcos Jr.? Anak po siya ng dating magaling na leader, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Alam niyo po, hanga ko dun sa pamamalakad ng dating presidente niyo na ama ni PBBM. Kaya lang, nung maghangad ang anak, itong junior, na malinis ang kanilang pangalan, nagkandidato siya bilang presidente ng ating bansa. At gumamit siya ng mga tao, lalo-lalo na yung si BP Sara ngayon. Ginamit niya yan para siya ay mahalal na presidente. Sino po ba si Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos ay anak ng dating presidente na lahat ng sumunod sa kanya, si Cory, si Ramos, si Erap, si Gloria, si Pinoy, hindi nila nagawang ipalibing ang bangkay ng ama ni PBBM sa libingan ng mga bayani. Only one, iisa lamang na presidente, yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Yung ating former President Rodrigo Roa Duterte, yun lamang po ang nanindigan upang magkaroon ng tuldok ang question kung dapat ba o hindi dapat na ilibing ang dating presidente Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani. Dahil po dyan, kung isa kang anak ng isang itinatakwil ng bayan na ginawa ng paraan ng mga lilawan na makilala yung dating presidente na magnanakaw, nagnakaw ng kaban ng bayan, at gusto mong linisin ang pangalan mo, kaya gusto mong maging presidente ng Pilipinas upang malinis nga ang iyong pangalan. Itinakwil siya ng mga dilawan at ginawa ng kung ano-anong kwento, binago ang history. Samantalang yung presidente na yun ay may bayag yun. At buong puso niyang minamahal ang mga Pilipino. Mabalik po tayo doon sa yung revolution, EDSA Revolution. Ang mga tao noon nakadapa sa kalsada. May mga tangke, nakaharap sila sa mga tangke. Gusto noon nung isang kanyang Secretary of National Defense, kanyunin na ang mga tao para maubos yung mawala yung mga nagrarally. Anong sabi ng presidente na yon, dating presidente Marcos? Wag mong gagalawin ang mga tao. Yung ganun siya magmahal, sapagkat siya ay mapagmahal na tao. Ikumpara natin ngayon si PBBM, Bongbong Marcos Jr. Yung pinsan niya, ang pamamalakad niya ngayon ay style Kamag-anak Incorporated. At saka isa siyang sinasabi nga, at totoo naman, kita naman natin,
na yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am siya. Totoo naman ang sinasabi ng dating presidente na weak leader siya. Totoo yun. Bakit? Nadidikta siya ng mga smugglers. Nadidikta siya ng mga drug lords. Nadidikta siya ng mga masasamang elemento. Ha? Pag sinabi ni Ma'am C na ito, si Chikwa, gusto ko itong maging envoy sa China. Yes, ma'am. O ito si talaga mo diyan sa agrarian reform, Department of Agrarian, DA, Department of Agriculture. Yes, ma'am. Kahit na alam niyang may mga records sa mga tao yan, mga corrupt. Ginawa niyang speaker si pinsan ni Ma'am Imelda Romualdez Marcos. Pamangkin yata, pamangkin nga. Dahil nga pinsan niya yan, ginawa niyang speaker. Anong ginawa? Pumanig si Romualdez sa mga kamatayan black, para siraan ang isang matinong tao na kung hindi nag-iisip, alam mo naman ang mga kababayan natin, hindi naman lahat nakapag-aral. Pag ibinalita, yung iba dyan, naniniwala na sa balita, ay si ganun, si ganyan. Ganun pala siya, ganun. Pero hindi nila alam na the best na vice presidente si Sara. At kung yan ay mabibigyan ng pagkataong mamuno sa ating bansa, the best din yan. The best din yan, katulad ng tatay niya. Mabalik tayo doon sa utang na loob ni Bongbong Marcos. Ang masasabi ko lang, wala kang utang na loob, PBBM. Yung tatay mo na tinakwil ng bayan, yung tatay mo na kinasuklaman ng mga dilawan, yung tatay mo na gumawa ng napakabuti sa ating bansa, gumawa ng mga plano para sa future ng ating bansa. Ang nagbago ng kanyang kapalaran, ng kanyang pagkakakilala sa kanya ng mamamayang Pilipino ay si PRRD. Ano ngayon ang ginagawa mo? Sinisiraan mo yung anak niya sa pamamagitan ni Tambaluslos. Sino ba si Tambaluslos? Pinsan mo yan eh. Bilyon-bilyon ang ginagastos niyan para siraan lang ng mahal naming vice presidente. Bilyon-bilyon. Ginamit mo pa siya para mahalal ka. Alam niyo po, Ginoong Presidente, hindi mo na bago ang kasaysayan ng Pilipinas mula kay Cory. Ganon pa din. Akala namin magiging maayos ng ating bansa. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang aming paniniwala. Binudol-budol mo kami. Sabi mo, 20 pesos ang 1 kilong bigas. Anong ginawa mo? Binaha ng mga rice hoarders ang ating palengke, ating pamilihan. Pero sobrang mahal. Inaabot ng 60 na ang masarap na pagkain, kanin. At sino ang nagtutustos? Sino po ang nagbabayad sa inyo, sir? Mr. PBBM. Sino po ang nagbabayad dyan kay Speaker? Sino ang nagbabayad dyan sa Congress? Sa Senate? Taxpayers po. Taxpayers. Tapos, gumawa yung Congress ng batas na hindi kayo pwedeng i-liquidate dahil kayo ay may, kahit na magnanakaw kayo, mayroon kayong extraordinary expenses funds
budget. At hindi kayo pwedeng i-liquidate dahil kayo ay mga hari. Hindi kayo hari. Baka naalala nyo, baka hindi nyo alam o nakakalimutan nyo. Kayo ay naluklok dyan para maglingkod sa bayan. Hindi pagnakawan ang bayan. Hindi pahirapan ang bayan. Gumawa kayo ng, ito namang mga kamatayan black naturing ang pang lawmakers. Tapos, hindi naman naniwala sa batas. Hindi na nawala sa ating korte. Pumunta pa doon sa inter-parliamentary kung ano-ano yan. Nagsusumbong pa doon. Bakit? Wala ba tayong korte? Wala ba tayong batas? Lawmakers, gumawa kayo ng batas na para sa inyo lamang, na hindi kayo pwedeng i-liquidate. We strongly demand liquidation with receipts para sa mga congressman, para sa mga senador, para sa inyo po, BBBM. We strongly demand. Dahil hindi kayo hari, kayo ay utusan lamang ng bayan. Hindi ko mo naluklok kayo dyan sa upuan ninyo dyan bilang presidente, bilang speaker, bilang Senate President, kayo na ang hari. Hindi, mali ang paniniwala ninyo. Mali. Hindi kayo hari. Pwede kayong maging hari ng mga buhaya. Pwede. Pwede kayong mga hari ng mga magnanakaw. Pwede kayong hari ng mga drug lords. Yun. Pero hindi kayo hari para diktahan ang bawat Pilipino na wala kaming karapatan na kayo ay i-liquidate with receipts. Wala kayong karapatan. Wala kayong karapatan. Mga utusan lang namin kayo. Kami ang nagbabayad sa sweldo nyo, pero kinukurakot nyo ang kaban ng bayan. Kaya, hindi uunlad ang ating bayan dahil sa inyo. Bakit? Ninanakaw nyo ang ating pera. Dapat, makabayad tayo sa mga utang natin sa labas. Dapat, maginhawa ang ating buhay dahil ang dami nating pera. Mayaman ang Pilipinas. Pero ginagamit nyo lamang sa kalukuhan nyo, sa sarili, pambili ng mansyon, pambili ng magagarang kotse, pambayad sa mga paninira sa kapwa. Wala kayong pinag-iba dyan sa mga komunista, sa kongreso. Yan ang ideology ng mga kongresista yan, mga nasa kongreso na yan, ay sirain ang ating pamahalaan. Ganyan din kayo, tambalos-los. Ganyan ka rin, Presidente. Hindi mo na bago at hindi mo nabura sa isip ng tao ang pagmamanipula ng mga dilawan na masama ang iyong tatay, na magnanakaw ang iyong tatay. Hindi mo nabura dahil ikaw mismo ay pasensya ka na. Pero kung tinutolerate mo ang iyong pinsan na magnakaw sa kaban ng bayan, ganun ka na din. Totoo yan. Ganun ka na din. Pasensya ka na, boss. Nabudol mo kami. Pero hindi na mangyayari sa susunod. Lahat kayo ng mga congressman na balimbing. Lahat kayo ng mga senador na balimbing. Hindi na namin kayo ibubuto. Kung sakali mang manalo kayo, siguro dahil sa Smartmatic. At magkakaroon na tayo ng revolutionary government. Pero sa ngayon, may pagkakataon pa kayo. I-liquidate ninyo ang mga pera na kinurakot ninyo sa gobyerno. Totoo yan, kayo ay mga buhaya. Kayo po ay mga buhaya. Kayo po ay masasamang tao. Kayo po ay masasamang tao. Salamat po.